while traffic tayo ngayon. So, naghahanap ka ba ng, ito lang ang tanong ko, naghahanap ka ba ng property na affordable? Tapos, syempre, nearest to Manila. Ang isa sa kasi sa kaya namin i-offer, which is itong Cavite area. So, ano nga ba ang advantage mo kapag sa Cavite area? Number one is for flood free. Yan, sa flood. So, not 100% flood free. Kasi may mga location sa Cavite na nakakaranas din sila ng pagbaha. Like, lalo na kung ang naka below sea level lang sila. Like, Las Piñas area to Bacoor. Pero, na totally in Bacoor meron. Sa part ng Imus, meron din tayo, lalo na yung malapit siya sa may tabi ng dagat o dun sa may papunta ng Cavitex. Okay? And the rest kasi na area, so medyo na matataas na talaga yung location niya, like yung elevation niya, like ng part ng, ng Gentry, ng Tansa natin, lalo na ang Naik, medyo mas mataas na talaga ang Naik natin, ang 13, yan. So yan yung mga matataas na area natin. Pero may matataas na area din naman ang Imus and even Bacoor. Kaya lang, kung affordable kasi yung titignan natin, like Bacoor, wala na tayo ng affordable. Ang price kasi natin ng nagre-range kasi ang price natin ng Bacoor na 7 million and above. So depende pa 'yan sa property kung malaki, maliit, okay? And then pagdating natin ng Imus, meron naman tayo diyan nasa 4.7, which is townhouses to. Meron din tayo yung mga tawag ito single attached unit natin. So nagre-range din siya ng 5 million in above. And even ang gentry natin, so may mga may gentry area tayo na kung townhouses unit ang hinahanap natin, meron tayong mga 2.4. So around 40 square meter lang yung floor area even on that area niya. And then pataas na rin yon, so sa townhouses natin. Pero ang pinakamababa natin na single attached ng gentry area is 5.3 million. And meron din tayong 5.7. Yun malalaki na siya sa price na yon. And then the rest pataas na rin yun hanggang 9 million to 15 to 20 million. Okay? And then Tansa area natin meron tayong yung Tansa area natin meron tayo ngayon na townhouses. Ito yung bare type lang siya. Nasa 1.7 million, which is ito ay yung bare type. So sabi nga nila wala pa siyang partitions, unlike kasi ng mga nangabanggit ko na property ng Bacoor, Imus and Gentry. So may mga partition na siya, parang ready na siya. So semi furnished na siya, wala nga lang siyang gamit, unlike ng fully furnished na may mga gamit na. Kaya ang kagandahan ng complete type ang category. So ito kasi sa Tansa natin 1.7 wala siya. Pero kung ang nahanap natin ay complete type, turnover na meron tayo, may mga bedrooms na, naka-tiles na, naka-vinyl tiles, meron tayo niyan 2.7 million. Actually, maganda sa kanya, meron siyang discount sa down payment na halos 50%. Normally kasi ng property natin, meron tayong mga down payment. O yung sinasabi ng iba ay cash out. Cash out daw. So, ayan. So 1.7, yun yung pinaka-affordable na bare type. At yung 1.7 na yun natin, kung ilo-located natin sa Naik, is nasa 1.4 lang siya. Okay? So bare type siya. Pero sa Naik area natin, yun yung may mga affordable. Sa Tansa natin, yun yung 1.7. Then sa Naik natin, meron tayong 1.4 and above din. Depende na lang sa laki ng property. Kaya lang, kung single attached na mas affordable, makakahanap ka is Naik area. Kasi sa Tansa area natin, medyo mataas-taas na rin yung value ng property, lalo na kung mga single attached. At depende pa yan sa development ng property. Kung malalaki yung property o maliliit yung property. Ayan. So yun yung mga property. And one thing, bukod dyan sa elevation natin na yan, ano yun, yung accessibility ng property natin sa Cavite. Like halimbawa, itong Cavitex, o isa number 1 na yung Cavitex natin. So yung access nya, so mas mabilis na from Baclaran or sa may coastal natin to Cavite, makakakonect ka na agad nyan, which is Cavite area, Imus area and Gentry area yung babagsakan mo. Wala pang 30 minutes. Okay? Kung galing ka ng airport, ganun din. So mas mabilis na siya. Pangalawang nagpabilis sa kanya, nag-ooperate na yung ating LRT from Baclaran to Bacoor area nga lang siya, sa Maynugan lang siya yung bagsak.
Okay, yun yung pangalawa. And ang pangatlo natin, meron tayong yung Calax o yung Cavite-Laguna Expressway. Hindi pa man siya fully 100% na nag-ooperate. Na-access natin siya from exit ng Cavitex, meron na siyang entrance ng Calax. Papasok lang siya hanggang Imus o part ng Dasma. And then, sa boundary ng Dasma, Ginaldo Highway, na papunta ng Silang, andun na yung bagong entrance ng Calax na ang lusot mo naman is Laguna na sa may Santa Rosa Magplasan. So ang Calax nga pala ibig sabihin Cavite Laguna Expressway. So ayan. And then meron na rin siyang access diretso ng Tagaytay. Okay, yung Calax natin. So mas marami na, mas mabilis yung access natin. And pangapat natin is yung Open Canal Road natin. So mas malaki na yung Open Canal Road natin. Diretso na siya ng Daang Hari to Alabaang or MCX o yung Muntinlupa Cavite Expressway. Nalulusot din siya ng SLEX o yung South Luzon Expressway. So marami na. And then dun sa sinasabi nating bridge from Bataan Cavite Bridge, not 100% tayo na masasabi natin kasi sa ngayon wala pa tayo nakikita. So yun yung mga access road. Pangalawa yung yung pangatlo natin yung development. Una yung location, tapos yung accessibility, tapos yung development natin sa area. Ano bang development area? Nandito na yung pinakamalalaking development. Like number 1, kung makikita nyo yung Maple Grove, which is located to sa Gentry area na halos boundary na siya ng Tansa, malapit siya sa Robinson Gentry, at malapit din siya sa SM Tansa. And then before yan, pag exit natin, kung makita nyo yung dating Island Cove na man-made, ngayon siya puro buildings na. So yan, dinadala na dyan yung mga business at iba pa. So makita ninyo. And pangatlo natin, andyan yung Ibu City. Ang Ibu City ay isa sa pinakamalaking development na residential, commercial na nandyan. So para siyang, sabi nga nila, parang BGC na dinala na sa Cavite. And the rest, marami pa tayo dyan. Yung lahat ng Ayala. Vermosa natin, Imus area yan. Boundary na halos siya ng Imus na nadadaanan siya ng Daang Hari. Marami pa. Like ngayon, may bagong i-open yung pinakamalaking SM sa Cavite, which is yung Gentry, na ito ay halos along Open Canal Road. So yung Open Canal Road nga pa na yan, kumo-connect yan, tatagos yan hanggang Tansa. Kung naririnig nyo yung isa sa pinakamalaking development din ng house and lot, yung Aniana, kumo-connect siya doon. So nagiging para siyang bypass road. So marami siyang bypass road, kaya nagle-less traffic na. Sabi nga nila, ba't nata-traffic? Totoo naman, sa traffic kasi ang Pilipinas nila maiwasan kasi andyan kasi yung development eh. Ibig sabihin, ang laki ng development sa area kapag traffic, maraming sasakyan, ibig sabihin maraming tao, ang daming business sa loob niyan. So hindi maiwasan yun. Siguro ang kailangan natin na magdagdag pa siguro natin yung Skyway ng mga 3 layer para maiwasan yun. Bagamat, ganun pa man, meron tayong mga alternative route. May mga ino-open silang mga diversion road, o yan. Like ng Gentry, marami na siya hanggang Tansa. Kaya ang bilis na ng access. Even ako ay from Naik, kaya kong mag-transfer diretso ng Dasma ng within 30 minutes. So, how far ang Dasma? Naik, dadaan ka ng Naik, dadaan ka ng 13, dadaan ka ng Gentry, and then bago ang Dasma. Pero 30 minutes lang. And then kung papunta ako ng Manila, 1 hour lang ang Naik. Kasi, from Naik, dadaan ka ng Tansa, Gentry, Kawit, Manila. Kasi expressway na yun, Cavitex na. So, mas mabilis niya. Na less traffic siya. Bakit? Kasi yung mga pang-public road, pasaherong sasakyan, so may sarili silang daan. Tapos more on diversion yung access ng mga private. So, kayang mabilis kung sa service ka. Pero kung magko-commute ka, ganun din. Kasi may mga, yung bus kasi natin, dire-diretso na lang siya. So yun yung mga development. Kaya, isa sa number 1 yan. Maganda. Sabi nga nila, yung development, tuloy-tuloy ang development, which is Cavite. Ang tinatawag na nga nila ang Cavite na second Manila. So, bakit ka palalayo? Ba't ka makipagsiksikan sa Manila? O so, makikita mo sa Manila, andyan yung sunog, baha, di ba? Hindi natin kailangan makipagsiksikan. And then, pagdating sa salary naman natin, so, maliit na lang yung difference ng Manila area sa Cavite area rate. So, konti na lang. Consider naman natin yun kasi magkaiba talaga yung cost of living natin sa Manila to Cavite. Pero kung i-maximize natin yon, halos nagpaparehas lang. Less travel ka pa, less hazard, stress ka pa sa biyahe at iba ba. Kasi hindi mo na kailangan ng
Manila to Cavite para sa business kasi marami na din dito sa Cavite. And then hindi lang yan, dream come true dapat yan. Number one, lalo na sa mga kabataan ngayon na nasa edad na 25 to 35 na nagtatrabaho na, isa sa pangarap natin dapat yun, magkaroon ng sariling bahay. Hindi man malaki, mag-umpisa tayo sa maliit. Di ba? Balikan ko kayo sa sunod.